Mr. President, nagbago na ba ang desisyon mo na sabi mo hindi ka for impeachment? At pinapatigil mo yan? At kaya ang iglesia at ang iba pang mga Pilipino ay sumama para mag-register ng opposition sa impeachment? Nagbago na ba, sir? Kasi meron dinanggel kanina na for later release na pondo. Yan pwede lamang ma-release kung aaprubuhan ng Pangulo. Ano ma-impeach ang Vice President? Ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Yung pananahimik at saka talaga ako ito doon sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. No? Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, o dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3, impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala! Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila at kaninang umaga na natanggap na buo yung 215, Anong nangyari kaninang umaga when the speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi ba ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, ito ho ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. So babalik tayo sa eleksyon. Sa mga botante, itanong nyo sa inyong mga kinatawan, ano ho ang charges? Bakit nyo ini-impeach si BP? Kung hindi ho makasagot, ang sunod na tanong, Sir, Ma'am, ba't ho kayo pumirma? Kasi yung pagpirmang iyon, pagsasatabi ng mandato ng Vice Presidente. Yun ang napakasakit. Kasi ang taong bayan, hinalal siya. Database. Kasi kung hindi mo kasama ang local government, may problema ka dyan dahil kung sino-sino lang yan. Magiging source of campaign operations. Yes. 'Di ba? Pwede mong ibigay doon sa mga barangay na may problema ka o sa mga barangay na supporters mo. Napakalaking problema niyan. And alam natin na
ah, ang nangyayari nga ngayon yung mga gusto mag-vote operation ang aga-aga, kaya kung mapupuna mo, wala halos kumikilos. Mm-mm. Kasi dalawang bagay, tuloy ba ang eleksyon? Una. Pangalawa, mabibigyan ba kami ng ayuda? Mm. Kasi clearly, ang bababang pera para sa May 2025 election ay manggagaling dyan. Nako. Sir Judea. Prof, Master Judea po, Prof, no? Mayroon po ba tayong magiging solusyon dito? Katulad po nitong BICAM committee report na may blanco, inakyat po ito sa Korte Suprema. Ito pong sa PhilHealth, inakyat sa Korte Suprema. Ito po ba, na problema ito, pwede po ba iakyat ito sa Korte Suprema? Or sino po ba ang pwede mag-akyat nito para matigil po itong paggastos o paglustay ng pera ng taong bayan na ito? Well, alam mo, taxpayers yan pondo natin yan. So, kahit sino sa atin pwedeng mag-akyat niyan sa Supreme Court. Ako'y natutuwa at ang Supreme Court, nakita naman natin doon sa PhilHealth, Yes ang po. bilis umaksyon. Nung kinalendar nila, nag-request ka agad. Pero makita mo yung oral arguments, makita mo talaga, alam nila yung issue So ako'y natutuwa doon sa PhilHealth. Hopefully, ganyan din yung sa budget. At isunod natin ito kasi consistently yan. Pera ng taong bayan, yang itinatapon nila at hindi tamang paggastos yan. Hindi bali, biro mo yung akap niya, kinuha mo sa 4-piece. Opo. Na imbis na may bagong beneficiaryo dahil nag-graduate yung iba, itinigil nila, kinat nila. So, nakakaawa kasi yung 4-piece, institutional yan, may Republic Act. Yes. Ito namang akap wala. Opo. Ang genesis niyan unprogrammed fund na ngayon naglabanan sila sa BICAM para lahat ay sumang-ayon o sige hahatian ka namin senador. So ganito na lamang ba tayo na ang perang pinaghirapan natin at tayo nagbabayad ng tax, ganito ang paggamit nila? Nakakalungkot kasi ultimo presidente nagsasabi magbayad po kayo ng tax. Paano magbabayad ang mga Pilipino ng taxes nila na nakikita mo ang grabe ang kanilang paglustay sa pera ng taong bayan? Yun ang nakakalungkot, Master Judea. Opo. Prof, etong yung tupad po is ginogovern yan. Ay, may betas po tayo dyan sa tupad. Itong iba pa na pinamimigay sa ating mga mahirap, may guidelines po. So, itong AKAP po, walang guidelines. So, pwede po ba nilang takasan kung ano man yung mga pagkakamali na ginawa nila dito? Madali siyang takasan, unlike sa 4-piece na talagang maraming Maraming guidelines, maraming proseso. Pwede man nila takasan or may pananagutan pa rin sila dito sa ginagawa nila katulad ng mga pagpapapirma doon sa blankong papel na walang amount at din dito sa iba-ibang amount na pinamimigay nila. Ang Master Judea, hindi nila pwedeng takasan yan kasi walang implementing rules and regulation. Paano ka magdi-disburse ng pera na walang guidelines? So, babalik ulit tayo, DBM. Di ba? DSWD, mag-usap-usap kayo, lagyan nyo ng guidelines. Ayun. Para ang taong bayan, di ba, hindi nagdaramdam sa inyo na bumibili kami ng ganitong kamahal na kamatis, ng sibuyas, ng bawang, ng bigas, tapos ganun-ganun na lang ang pamimigay nyo sa pera namin. Maling-mali yan kasi hindi tayo naghalal ng isang gobyerno na waldasin ang pera ng taong bayan. Prof, ano po masasabi nyo dito? Kasi itong ibang mga kababayan natin, hindi sila nagrereklamo. Ang sinasabi nila, pare-parehas lang naman yan. Kahit sino ang umupo, ganun din ang nangyayari. Parang nawawala na sila ng pag-asa, ayaw nila magsalita. Ano po yung masasabi nyo dito? Alam mo ako, Master Judea, ang appeal ko na lang, sige, kasi ang nasasaktan dyan, middle class Pero ang appeal ko na lang, i-consider yung tulong ng middle class. Huwag niyong i-consider na tulong na galing sa politiko. Kami ang tumutulong sa inyo. Kaya ako bilang middle class, ang hihingin ko, bumoto ho kayo ng tama. Ihalal nyo ang tama. Nang hindi ho tayo
binubudol, hindi ho tayo ginugoyo, na sa iisang saglit, parang nakaarimuhanan ka, pero sa long term, babalik ka rin doon sa dati mong sitwasyon. Yes. Hindi ho natin gusto yan sa kapwa Pilipino natin. Thank you, Prof. Partner. Prof, alam natin nasa Constitution yung power of the purse nasa Kongreso talaga, no? Pero may panukala, gustong ipanukala si Pastor once na siya ay makaupo dyan sa Senado na mayroong Truth Commission na hindi lang taga Kongreso ang bubusisi sa pagbabudget, dapat meron ding representative mula sa hudikatura. Dapat meron ding representative mula sa executive, mula sa academe, mula sa mga private sector na nakakaalam sa mga pagbabudget talaga para mabusisi kasabay ng pagpataw ng parusa na mabigat para doon sa mga kurap at pack one, pack all kumbaga para lahat talagang magsusumikap na hindi pwedeng malusutan tayo ng mga ganito. Maari po ba yan na Prof? At sa tingin po ninyo, maigi na hindi lang sila yung may kapangyarihan sa power of the purse po? Alam mo, Admar, medyo may kahirapan yan dahil kailangan ng pagsusog sa ligang batas. Pero magagawa. Pwedeng kumbidahin yung mga sinabi mong stakeholders sa hearing. 'Di ba? Pwede tayo mag-present ng counter budget na people's budget. Maraming paraan. Ang problema sa dulo, pakikinggan ba tayo? Ilalagay ba ang ating mga panukala? Kasi nakikita natin, they just ram it down our throats. Sana mabukas ang pathway na yan para ang taong bayan mismo ay makapagsabi. Kahit man lang yung itanong ano ba ang prioridad natin sa budget season na ito. Tapos ang taong bayan magsasabi, ang prioridad po ni Juan de la Cruz, food security, health, 'di ba? Pabahay, edukasyon. So makakakuha sila ng pulso ng taong bayan na ang priority pala, ang gusto pala ng taong bayan, ito ang prioridad. Marami na ho tayong itinatapon na pondo sa public works. Wala pong long-term plan na sustainable. Makakakita kayo ng daan, maayos pa kita kayo ng daan, maayos pa naman, pero binubuldoser. Maayos pa yun ha? Bakit? May alam akong isang stretch dyan sa Pampanga, 15 times na binuldoze, pinalatada, senemento, biglang inaspalto, biglang ilang beses, ilang kilometro lang yun. Talo Bakit? pala yung first world country. Tayo puro bago yung kalsada natin. Oo, at saka alam mo, Admar, meron na ngayong teknolohiya na asfalto, primera, nakakasipsip ng tubig. Tama. Pero ayaw nila yon. Bakit? Ito mismo yung manufacturer ang nagsabi, kasi daw mawawalan ng kita. Kailan mo nga naman papaltan? Pero ba't hindi tayo nag-i-invest sa technology of the future para tayo nakakatipid? Hindi yung tapon tayo ng tapon sa mga kalsada, sa flood prevention, na tuwi namang umuulan, lahat tayo nakatingin, ano nangyari sa taxes natin? Bakit parati pa rin binabaha? Kailangan nating solusyonan ang mga problema, hindi yung palala tayo ng palala. Opo. Prof, kapansin-pansin sa ibang bansa pinag-uusapan na yung talagang economic wars. Kung paano mapalago yung kanilang bansa. Taripa dito, tinaasan ni US yung taripa sa Canada, sa China. Si China naman, rumesbak, may taripa din siya pagtaas sa mga imported, pati rin si Canada. AI, pinag-uusapan na paano makatulong para sa ekonomiya. Dito, pinag-uusapan paano mapatahimik ang mga vlogger at paano... Opo. Sa plenaryo ngayon, Prof, no, parang formality, no? Kapansin-pansin, marami ding blankong mga upuan. Yes. Ito yung napansin ko kasi sabi 200 plus pero maraming mga blankong upuan. Pero dito sa hindi, kailangan din ba transparent? Kailangan ba natin na marinig? Mas maganda ba individually kung ano yung rason nila
Kasi ganyan din man, 'di ba? Bakit sila bumoto? Oh. Pwede ba natin silang obligahin na mag-explain para makita natin na ito wala tong ano na to, wala tong basehan yung mga sinasabi niya. Ano lang to, sabay sa agos. Alam mo, Admar, sana, no? Kasi yung important pieces of legislation, kahit nga tapos na, inihahabol nila yung explanation of vote. Pero dito makikita mo ang takbo ng politika. Ang daloy ng politika, katulad ng sinabi mo. Kasi wala man lang nagsabi ng division of the House. Or para magbotohan and explain their votes. Ito, wala nga viva voce. Walang sinabi na those who are for it, say aye, di ba? Naririnig natin yung palakasan ng boses. Ngayon may narinig ho kayo? Wala. Kaya nakakalungkot dahil nauwi na ang House of Representatives ng ganito. Mabuti pa sa Senado, kinorek ni Senate President Escudero yung isang staff niya na nagmamarunong at sinabi niyang hindi naghahanda ang Senado para tanggapin yan. Makita mo rin yung play ng bawat chamber. Sinabi ng Secretary ng House, ay padadala sa kanila and hopefully the Senate Secretariat will take cognizance of that. At sinagot ni Senate President, no, we're not preparing and pag dumating sa amin tsaka kami magpre-prepare. Paano ang tanong ko ho? Paano kayo magpre-prepare last day ninyo? Yes, opo. So technically, pag tiningnan mo yung calendar ng both chambers, session ends this week. Adjourn, ha? Hindi suspended. So kung adjourn, tigil. Lahat tigil. Lahat tigil. Unless i-rule ng Speaker at ng Senate President o the other committees can continue deliberating their topics. How can you do that? By February 11 is the start of national elections, which means in the Senate, 12 yan na nag-end ang kanilang mandato. Kaya nga mag-e-elect. At dun sa 12, 7 ang re-electionist at 5 ang end of term. Imaginein mo yung constitutional crisis na create ng House. Ang continuing body ang Senado, may 12 na naiiwan. But can you dispose with anything that is referred to the Senate with 12 members? The answer there is no. Kasi yung 7, tumatakbo ang re-electionist, nag-file as candidate. Imagine mo yung problema. Yes. Uupo ako sa impeachment court, pero ako yung nag-file ng certificate of candidacy ko. Doon naman sa 5, uupo ako sa impeachment court, end of term ko na. Ang pangatlo, sandali lang, adjourned kayo. Opo. At seryoso ang impeachment court. Yes po. Ang isa pang dapat malaman ng taong bayan, hindi ho Chief Justice ang uupo sa impeachment ng Vice President. Sino ang uupo? Si Senate President Escudero. Yes. And you think he will be so independent enough? Pero ito, Bakit Prof, ko natanong yan? I'm sorry. Ano bang sagot niya sa budget? Diba? Anong sagot niya sa budget? Yun lang ang makakuha ko dyan. Napakadaming constitutional issues that will arise. Yes. Ito, Prof, alam po natin na sinabi niyo po na hindi po ito dumaan sa normal na proseso itong pag-impeach kay BP Sara. Pwede po ba itong questionin or eto na yun? Para dyan sa Kamara. Alam mo, Master Judea, yung sinasabi kong hindi dumaan sa tamang proseso, hindi yun in reference to dumaan sa justice. Kasi meron rules, may internal rules sila on impeachment na sinasabi, pag nakakuha ng 1/3, diretso. Okay? Ang problema ko lamang doon, sige, nakakuha ng 1/3. Hindi ba dapat sabihin nyo sa plenaryo, ano yung charges? Okay. So legal po ito ginawa nila. Legal din po ito. Although kulang, pero legal pa rin. Oo, legal. Kasi meron sila sa rules nila yun. In-avoid nila yung nangyari kay Joker na nagdadasal. Fast break sa Senado. Kaya in-incorporate yan dun sa rules nila ngayon ng impeachment. Na the moment you get 1/3, immediately
transferred to the Senate. Pero hindi naman sinabi doon na hindi nyo na pag-uusapan. Meron kayong botohan mukhang secret voting yung nangyari, hindi pre-present yung resolution or articles of impeachment. So kaya tayo ngayon kasi alam mo ako, hinintay ko anong gagawin dun sa tatlo? Akala ko sasabihin nila it was merged. To have one impeachment complaint. Apo. Wala, sinabi nila the 3 impeachment complaint earlier filed in December 2, 19 and another date is hereby transferred to the archives. So anong ibig sabihin nun? Itinabi nila yon. So kung tinabi nyo yung tatlo, ano yung controlling na articles of impeachment? O sa tingin ko, kahit mga legislator, hindi pa nila nakikita yon, kinuha lang yung pirma. So, Pro, parang Yun ang nakakalungkot. parang sabi mo kanina yung ginawa kay Joker Arroyo, parang ganito rin, mabilisan, tapos bigla silang nag-prayer vigil. Sa nangyayari po ngayon, parang ganun din po ang gusto nila mangyari. Nagpasa sila ng impeachment, tapos may ganun mga nga nagdadasal nangyari. ngayon. Pero at least yun, napapag-usapan na. Hindi yun a different version. Opo. Nung panahon na yon, if my recollection is correct, there was only one articles of impeachment. Thank you, Prof. Opo. Partner. Prof, ano yung magiging proseso nito? Kasi alam natin na, yes, tapos na dito sa Kongreso. Pero after nito, magkakaroon ulit ng bagong set, 20th Congress. Ano pong mangyayari po nito, Prof? Well, kailangan yan, hindi ako makakapagsalita dyan kasi legal yan Ang nakikita ko lamang, katulad ng pagpa-file ng mga bills, anything not acted by Congress by the end of their session, which is June 18, I think, is deemed unacted. So it remains, you have to refile it. Ngayon, another constitutional issue. Let's say na parating nila sa Senado at ang Senado nagsabi, sandali lang, wala ng oras. Then another constitutional issue is, will it stop yung may 1 year na freeze? Diba? Pag nag-file ka ng impeachment. Ayan. Okay. Yung 1 year man, pasok na yun ngayon. Hindi siya pwedeng impeach. Halimbawa, hindi na sila pwedeng mag-file ulit ng impeachment for 2025. Technically, oo. Okay. Diba? Opo. So, kanyan, makikita mo, hindi na sila magfa-file. So, gagawa sila ng paraan para talaga ma-impeach. Using the remaining days of June, the remaining session days in June. But, alam mo, Admar, in between that is a campaign period. And are they certain that they will remain the majority? If their answer today is yes, then I go to COMELEC. Are we going to have a clean election? Isa pa sa tanong, ma'am, yung marami kasi mga unverified na mga reports tayo, mga nababasa na kesyo, nandun sa isang kwarto, parang meron daw sigawan na nangyayari, kinuha yung mga cellphone, ganito, ganyan. Halimbawa lang, kung totoo po yun, pwede bang sabihin natin na hindi counted itong kanilang pagpirma kasi tinakot sila or kung ano man ang mga ginawa doon? If ever lang hindi natin sinasabing totoo, pero yan yung mga nababasa natin. Baka meron silang sources din sarili doon sa loob ng kamera. Alam mo na, Admar, nakakalungkot. 3 taon pa lang itong administrasyon na ito, pati mga congressman, natatakot. Diba? Nakakalungkot dahil kung titingnan mo ang kasaysayan ng mababang kapulungan, ang dami diyang matatapang na tumatayo. Kahit nag-iisa lang, tumatayo. Pero dito, nakakalungkot. Dahil yung pagsasanib ng puwersa ng makakaliwa at ng kasalukuyang nag-uuri, nakakalungkot dahil makita mo kung sinong tumayo at pumalakpak pa sa House of Representatives at nakangiti. Kung ikaw ay politiko, makikita mong masakit yung ma-impeach. Kahit sino. Pero yung impeachment na iraram down sa atin,
Nakakalungkot. Opo. Mayroong sinabi dito si Congressman Sid Ungab, the impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Congress will be in recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank items in the BICAM report, no? At kapansin-pansin na kung pagbabasehan mo yung mga interviews, mga ambush interview dun sa mga congressman, parang alam mo yung parang biglaan sila na pinatawag. At the same time, after ito, nung nagkaroon ng utos ang Korte Suprema na kunan ng pahayag. Sa nakikita mo, ganito rin ba? Diversion, matabunan yung issue para ito yung lilitaw, Prof? Yan ay dahil nga ganyan na ang kanilang nakagawian. 'Di ba? Magda-divert, magsisimula ng ibang issue para makalimutan. Sa tingin ko yung sinabi ni Congressman Ungab ay nagpapakatotoo lamang dahil sa 3 taon natin dito sa administrasyon na ito, abay lahat halos ay diversion. Hindi hinaharap ng harapan ang problema, 'di ba? Ano ba ang pinanggagalingan ng kanilang impeachment ay ang confidential fund. Sinagot na yan ni BP. Nagkaroon na ang COA. Hinihintay na lang natin ang final. Imagine mo ma-impeach ang isang presidente sa haka-haka ng ilang congressman na ang COA ay against sa ginawa niya. 'Di ba? Imaginein mo 'yan. Tapos linimit lang sa kanya ang confidential fund samantalang ilang ahensya ng gobyerno ang may confidential fund. Ibig mong sabihin, bukod tangi lamang pagkakamali ay ang nagkakamali ay si BP, 'di ba? At ang higit sa lahat, dinivert rin naman nila yung attention. Sino bang nag-request at sino bang nag-approve ng release? Hindi naman si DBM Secretary. Hindi ba ang presidente? So, babalik ulit tayo. Paano naging impeachable na inapprove ng Pangulo ang pagbibigay ng confidential fund at ang i-impeach ay ang vice presidente? Parang hindi logical yung nangyaring yan. Be that as it may, nakita naman nyo si BP Sara, hindi nagsasalita for the past few days. She just does his governance. Samantalang itong mga kinatawan ay very telling. Alam mo, Admar, ang isa pang signos na may blessing ito ng Pangulo mismo, meron silang inoffer dun sa options na binigay sa mga congressman. Merong pondong i-release for later release o merong FLR. No? Yang may pondong for later release, ibig sabihin manggagaling yan sa approval ng Pangulo. So ang tanong ko, Admar, alam mo yung President, parati kong sinasabi sa inyo kung natatandaan nyo, no? Nothing happens in politics unless planned. Ito, klarado, Linano. Linano, from the first get-go ng impeachment, nakita naman natin kung sino yung mga nag-file, nakita naman natin kung sino mga nag-endorse, nakita naman natin ang congressional hearing sa budget ng Vice Presidente, nakatuon lamang sa fiscal year 2022. Kita natin. So, from day one, ito yung unity na nakakalungkot dahil ang daming nating nabudol.